Inyo po munang makakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito sa MUP. Ito po si Yuel. Mga balita, panibagong insidente sa Ayungin Shoal, hindi aksidente o misunderstanding, kundi sinadya. Ayon sa Department of National Defense, resupply mission sa West Philippine Sea hindi na isa sa publiko ng pamahalaan. Huling drug case ni dating Senadora Laila De Lima ibinasura ng korte. Dating senador may resback sa mga nag-akusa sa kanya. Ikalawang nationwide simultaneous earthquake drill kasado na sa Biyernes. Miyembro ng Tinga Drug Syndicate, Tiklo, arestado sa Taguig City. At the National Bureau of Investigation muling nakaskor. Hacker ng fleet card ng isang kumpanya, arestado. Yan po muli ang ating headlines ngayong araw ng Martes, 25 sa buwan ng Hunyo 2024. Kasama na natin ang ilang radyo natin station sa taksyon na radyo sa buong Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes para sa Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Pilipinas, una sa ating mga balita, nanindigan si Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi lamang isang misunderstanding ang nangyaring pag-atake ng China sa mga Pilipinong sundalo na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Giit ni Teodoro, malinaw na sinadya ito ng China para pigilan ang naturang misyon. Paliwas ito sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi umano ito maituturing na armed attack at posibleng hindi lamang nagkaintindihan o aksidente nangyari. Giit ni Teodoro, ang pag-atake na ito ng China sa mga tropa ng Pilipinas ay isang agresibo at iligal na paggamit ng dahas. Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na hindi isa sa publiko ang schedule ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal alinsunod sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ito sa rekomendasyon ng National Maritime Council sa Presidente na ianunsyo ang pagsasagawa ng RORE mission. Pagtitiyak naman ni Teodoro, mananatiling regular ang pagsasagawa ng RORE mission sa BRP Sierra Madre. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, samantala naniniwala rin ito na mataas ang moral ng mga sundalong Pilipino. Ito'y sa kabila ng pinakahuling agresibong aksyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal kung saan isang Navy personnel ang naputulan ng daliri. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Teodoro na personal na nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipinong sundalo na nakaranas ng dahas ng China sa huling RORE mission, kung saan masasabi niyang lalong na-inspire ang mga ito sa pagtupad sa kanilang tungkulin, kasama na rin ang patuloy na suporta at commitment sa administrasyon. I can unequivocally state, masasabi ko, na mataas ang moral ng ating mga sundalo. Sa harap nitong mga hamon na ito, lalo silang na-inspire at pag-iintigin nila ang pagpapatupad ng kanilang mga duties. At ang bisita ng ating Pangulo kahapon ay nagsemento ng kanilang moral. Nalaman ni Presidente ang totoong pangyayari.
Sa kaugnay pa ring balita, alas 4:12 ng umaga, posibleng gamitin ng Mutual Defense Treaty o MDT sa Estados Unidos kung sa BRP Sierra Madre na sumampa ang puwersa ng China. Ulitin natin ito maaring gamitin na ang MDT o yun hong ating kasunduan sa Estados Unidos na sila ay re-resback kung sumampa na ang China sa BRP Sierra Madre. Ito ang inihayag ni National Security Council Assistant Director at Spokesperson General Jonathan Malaya kasunod ng hindi pagturing na act of war sa pinakahuling insidente ng pangaharas sa Ayungin Shoal. Para kay Malaya, maaari anyang layunin lang ng China na harangin ang RORE mission pero giit nito, aapak sila sa red line kung mismong sa BRP Sierra Madre sumampa ang sinumang dayuhan. Sakali man, sinabi ni Malaya na pag-aaralan ng gobyerno kung kinakailangan na i-invoke ang MDT sa ibang bansa. Case, sumampa sila sa BRP Sierra Madre. Dito tayo mag-iisip as a country because gusto ba natin na magkaroon ng foreign involvement dito, kasi an armed attack on BRP Sierra Madre, we have to decide, the government has to decide if it is an act that warrants the engagement of collective self-defense arrangements under the MDT. Remember, ang tinig ni Jonathan Malaya, ang tagapagsalita ng National Security Council. Samantala, isang mahabang laro ang nais gawin ng China sa pag-aangkin ng West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Professor Renato de Castro, International Affairs Analyst, ukol sa mga panibagong pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Castro na dapat maging mas wais pa ang Pilipinas at huwag pairalin ang emosyon sa mga isinasagawang aksyon na pangtapat sa mga ginagawa ng China. Samantala, nakikita naman ni De Castro na bunsod ng mga nangyayaring ito ay masusubukan ng pagkapresidente ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito, mahabaan utong laro. This will not be the first and the last. No? Kaya dapat po talaga pagtibayin natin ang ating kalooban at huwag pa ho tayong magpasindak. At the same time huwag ho tayong mag-react emotionally. Simply on the basis of national indignation. Kasi talagang mahabaan itong laro. At of course, yung katapat ho natin, hindi lang ho malakas, papanlin lang rin po siya. No? Kumbaga, I will use a term crafty. Eka nga, if I have to use the term crafty. They have played this game since the time ng Chinese civilization. They know the game na talagang i-provoke kayo, sakupin kayo, at gamitan ho tayo ng overwhelming force. Kaya we have to play this game wisely po. Ang tinig ni Professor Renato de Castro, isang international affairs analyst. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, namataan ng mother o monster ship o pinakamalaking barko ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Maritime Security Analyst Ray Powell, muling nakita ang monster ship alas 9 ng umaga kahapon nang dumaan ito malapit sa Naval Station patungo sa direksyong Pahilaga. Gayunman, sinabi ni Powell na hindi intensyon ng CCG ship na manatili sa bisinidad ng Panatag Shoal. At sa halip ay naglayag ito sa hotspots ng pinag-aagawang karagatan kabilang ang Pag-asa Island ng Pilipinas at Luconia Shoal ng Malaysia na posible anyang layunin ng magpaabot ng mensahe sa jurisdiksyon ng China sa nasabing karagatan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapasok sa teritoryo ng Pilipinas ang dambuhalang barko ng China. Noong nakalipas na buwan, namataan din ang monster ship 174 na kilometro sa karagatan ng Palawan na sakop din ng exclusive economic zone. 16 na minuto makalipas ang alas 4, kumpiyansa si Senate Majority Leader Francis Tolentino na makakakuha ng sapat na suporta sa Senado ang isinusulong na Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Ayon kay Tolentino, magiging bahagi ng agenda ang ikinakasang
Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ngayong araw ang naturang panukala. Gayunman nilinaw ni Tolentino na hindi binibigyang prioridad ang ROTC bill dahil sa paghahanda sa giyera sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, sadyang napapanahon ito para sa kinabukasan at pambansang interes tungo sa layunin ng batas na hikayatin at mapaunlad ang disiplina at pagiging makabayan ng mga kabataan. Nabatid na si Tolentino ang isa sa author ng Senate Bill 2034 o ng nasabing panukala. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Bacoor Public Market si RH27 Noche Cacas. Noche, good morning. Mayang buntag, Joel, at ito na yung presyo sa mga pupunta o mamamalengke ngayong umaga dito sa Bacoor Public Market sa Cavite. Unahin ko lamang yung gulay dahil marami ang nag-aabang mga listeners natin at yung sayote nasa 90 ang kilo. Kalabasa naman 80 ang repolyo, 90 pesos ang kilo, pipino 140. Ang beans, 190 ang kilo, patatas, 140, ang palaya, 120, ang carrots, 120 ang kilo, kalamansi, 120, luya, 250, kamatis, 120, sibuyas puti, 90, habang ang sibuyas na pula, 95 ang kilo. Isama na rin natin yung patola, 110 ang kilo. Puntahan naman natin yung action word tulad ng isda, yung galunggong 260 ang kilo, tilapia 150, ang bangus 240 at ang bakalaman naman 470 ang kilo, manok 180, liempo 370 ang kilo, habang ang kasim nasa 300 ang kilo. So yan ang presyo ngayong Tuesday morning dito sa Bacoor Public Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH27 Noche Cacas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-showbiz muna tayo. Ellen Adarna ipinasilip ang kanyang baby bump. Anong ibig sabihin nito? Balitang hatid mula sa ating isang showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie? Pinasaya ng husto ni Daniel Padilla ang mga taga-Pola. Alright, babalikan natin yung chika ni Tita Gorgie Rula tungkol dun kay Ellen Adarna. Samantala, break muna tayo. Ang atin pong oras, 20 minuto makalipas ang 4:00. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok na sa atin ngayong 4:00 ng umaga. Mga nagkakape, mga kagigising pa lang, unat-unat na po. At may pasok po tayo ngayon sa lungsod ng Maynila. May pasok na. Kahapon lang yung walang pasok dahil holiday. Pero ngayon po ay may pasok na dyan sa lungsod ng Maynila. At ngayon din syempre sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Dyan sa Calamba, Laguna, nakatutok si Jose Ramirez. Good morning! Nakatutok naman sa Burgos, saan to? Si Ka Arsenio Peralta. Good morning. Ngayon din kay Erwin Alba at sabi naman ni Evan Lang, that's a great decision. Mas mabuting desisyon na hindi na nga isa publiko kung ano ang ginagawa ng ating tropa dyan po sa West Philippine Sea. Dahil nakatutok, nagmamatsyag daw ang kanilang mga mata dito ho sa Pilipinas. Segundo paano dyan naman sa Coronadal City sa South Cotabato. Good morning po. At birthday mo ngayon kay Robert Enriquez. Good morning, good morning. Sa atin namang text line, Karumal-dumal, sabi ni Texter 2356.
karumal-dumal na ang ginagawa ng mga China Coast Guard. Masyado na silang papansin. At sa mga iba pa hong gusto magpadala ho ng mensahe sa atin, padala po kayo ng message sa ating text line. Yan po ay 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line, 0919-282-6485. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aktres na si Ellen Adarna ipinasilip ang kanyang baby bump. Ating alamin ang detalye mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kahit hindi pa rin in-announce ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna ang tungkol sa pagbubuntis ng aktres, nasilip na ito sa kanyang Instagram account na kaagad naman niyang tinanggal. Marami na rin naman ang nakakita sa Instagram post ni Ellen na kung saan ay kitang-kita na ang lumalaki niyang tiyan. 2 litrato niyang ipinost na nakabalandra ang baby bump nito, pero ilang sandali lang ay dineactivate niya ang kanyang Instagram account. Nangyari ito noong Sabado ng gabi, pero kinabukasan, Linggo ng umaga ay ibinalik din niya ang kanyang Instagram account, pero natanggal na ang post niyang nakikita ang baby bump. Kaya nagko-comment ng ibang netizens na parang naaartihan na raw sila rito kay Ellen, pero wala naman daw tayong magagawa dahil katawan niya iyon, kaya nasa kanya na yon kung i-announce niya ang kanyang pagbubuntis o hindi. Pero ayon sa ilang napagtanungan namin, ang tansya raw nila ay mga 6 months na ang ipinagbubuntis nito, at nahahalata na rin sa Instagram post ni Derek Ramsey na sinasabi niyang happy siya ngayon sa kanyang asawang si Ellen at alam na raw nito kung bakit. Pero nahuhulaan na ng karamihan na tungkol ito sa kanilang pagkakaroon ng baby. Kaya hintayin na lang daw ang kanilang announcement kung kailan nila ito ibabahagi sa publiko. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Tita Gorgie Rula. 29 na minuto makalipas ang alas 4. Isang minuto na lang, alas 4:30 na. Isa pang barko na sakay ng nasa 27 Filipino seafarers ang inatake ng Houthi forces sa Red Sea noong weekend. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers o DMW, pero inihayag nilang ligtas na ang lahat na sakay ng Pinoy crew na bulk carrier MV Transworld Navigator. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang lahat ng Filipino crew ay nakaalis na sa high-risk area. Base sa mga reports, inako ng Iran-backed Houthi rebels ang nangyaring missile attack sa bulk cargo carrier. Ito ang pang-4 na beses na inatako ng Houthis ang vessel na may sakay na Filipino crew members sa Red Sea. Sa iba pang mga balita, absuelto sa lahat ng drug cases si dating Senadora Laila De Lima. Yan ay makaraang ibasura ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang ikatlo at huling kaso na may kaugnayan sa iligal na droga. Inilabas ang desisyon matapos ang hirit ng kampo ni De Lima na demurrer to evidence na dahilan ng pagkakaabsuelto sa huling drug case nito. Unang nakulong si De Lima noong taong 2017 dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Paniwala o pinawalang sala naman ng korte ang una niyang drug case noong taong 2021 at ibinasura ang ikalawang kaso noong Mayo 2023. Malaking ginhawa at saya. Ganito inilarawan ni dating Senadora Laila De Lima ang kanyang pakiramdam sa tuluyang pagkakabasura sa kanyang huling drug case matapos ang 7 taon. Sa isang ambush interview, sinabi ni De Lima na napanatag ang kanyang kaisipan na nakamit na niya ang matagal nang hinihiling na hustisya. Pinasalamatan ng dating senador ang Panginoon, kanyang pamilya, legal team at lahat ng sumusuporta sa kanya. Bagaman anya hindi makatarungan ng nangyari, idiniin ni De Lima na tumalima siya sa batas at hinarap ang kanyang mga kaso. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. I respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all.
Samantala, binanatan din ni De Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang mapawalang sala sa kanyang pinakahuling drug case. Aniya, panahon na para si Duterte naman ang managot sa kanyang baluktot na pamamalakad noong panahon ng war on drugs. Git ng dating senador, biktima lamang siya katulad ng libo-libong mga Pilipino na nadawit sa madugo at anyay peking anti-drug campaign ni Duterte. Binigyang diin ni De Lima ang kanyang kahandaan na ituloy ang laban sa mga pang-aapi at hindi makatarungan. Ito po ang message ko sa dating Pangulo, kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Batatandaan pong si dating Pangulong Duterte ang itinuturong utak sa pag-aresto at pagkakakulong kay De Lima na mariin namang itinanggi ng dating presidente. Sa kaugnay pa rin pong balita, ikinalugod ng mga taga-suporta ni dating Senadora Laila De Lima ang pagbasura ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 sa huling kaso laban dito kaugnay sa ilegal na droga. Sa social media post na X, kapwa binati at nagpost ukol sa vindication sina dating Senador Antonio Trillanes, dating Aquino Presidential Spokesperson Abigail Valte at Attorney Chel Jokno. Gayon din ang ilang mga foreign ambassadors, local personalities at iba pang mga personalidad. Binati ni dating Senador Antonio Trillanes ang senadora habang nagpost naman ng salitang vindication si dating Aquino Presidential Spokesperson Abigail Valte at Attorney Chel Jokno. Sa magkakahiwalay na panayam, naglabas ang Federation of Free Workers at rights group na karapatan ng kanilang pagsuporta sa desisyon ng Muntinlupa RTC. 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga, Pilipinas. Balita muna tayo mula sa probinsya. Miyembro ng Mabutay Criminal Gang patay sa entrapment operation matapos makipagbarilan sa mga otoridad sa Calbayog City. Ating alamin ang buong detalye mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Miyembro ng Magbutay Criminal Gang patay sa entrapment operation matapos makipagbarilan sa kapulisan sa Calbayog City. Kinilala ng PNP ang suspect si John Elvis Estenopo Magbutay na sa wastong taong gulang residente ng Barangay Morawang, Calbayog City. Nangyari insidente alas 12:35 ng tanghali kahapon sa sitio Tigbi, Barangay Kapuukan, Calbayog City. Ang operating unit ikinasa ng Calbayog City PNP, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at First Provincial Mobile Force Company. Agto ang suspect nagbibinta ng baril ng makatunog na pulis ang katransaksyon ay nagpaputok ito ng baril at gumanti naman ang kapulisan. Tinamaan ang suspect sa iba't ibang bahagi ng katawan. Itinagbo ito sa Calbayog District Hospital ang suspect para malampatan ng kakulang lunas, subalit idineklara na dead on arrival ng attending physician. Wala sa Aksyon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Jimmy. Samantala, kasado na ang nationwide simultaneous earthquake drill para sa second quarter sa darating po yan na Biyernes, June 28. Ayon sa Civil Defense, ang earthquake drill ay bahagi ng paghahanda para sa tinuguriang The Big One na posibleng magdulot ng magnitude 7.2 na lindol na paggalaw ng West Valley Fault. Umpisahan po ang nationwide simultaneous earthquake drill sa Biyernes, ganap na alas 2 ng hapon. Kasama ng Office of Civil Defense sa paghahanda ng NSDD, ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga LGU. Itatampok sa earthquake drill ang pag-activate ng Harmonized National Contingency Plan para sa posibleng malakas na lindol. Kabilang dito ang paglalagay ng mga alternatibong emergency operation centers sa mga strategic area sa Metro Manila at buong Luzon. Ang venue para sa earthquake drill ngayong second quarter ay sa Red Training Center sa Pasig City, kung saan isasagawa ang full-scale exercise. At tulad ng nakasanayan, ang duck cover and hold routing ang isasagawa ng mga LGU ng Pasig at iba pang mga kalahok.
Arestado naman ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang isang high-value individual at miyembro ng Tinga Drug Syndicate sa ikinasang operasyon ng Taguig City Police Office sa MLQ Street sa Barangay Lower Bikutan, kung saan nasabat sa sospek ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 300,000 piso. Ayon kay Taguig City Police Office Chief Police Colonel Christopher Olazo, kinilalang sospek na si Joel Tingya, pinsan ni dating Taguig City Mayor Freddy Tingya. Git ni Olazo, ang pagkakaresto dito ay patunay ng kanilang pangako na serbisyo ang kampanya ng pulisya kontra krimen at iligal na droga. Matatandaang nadakip na rin ang iba pang kilalang miyembro ng nasabing sindikato. Lalaki namang nag-hallucinate na sinusundan siya ng drone. Nagalit at sinunog ang bahay ng kapitbahay. Alamin nga natin ang balitang yan mula kay Jun Soter ng Aksyon Radyo Davao. Jun. Arestado ang isang lalaki matapos itong sinunog ang bahay ng kapitbahay sa Purok 1, Morio, Barangay Taluma Proper, Davao City, dakong alas 9:10 ng umaga. Sa blatter ng kapulisan, habang nagkakape ang may-ari ng bahay na sina Janet at Jessie sa labas ng kanilang bahay, nang bigla lang tumakbo palabas ang suspect na si alias Arnold galing sa loob ng kanilang bahay. Nataranta ang mag-asawa na makitang nag-aapoy na ang kanilang bahay. Sa nasabing sunog, 8 bahay ang totally damaged at 4 ang partially damaged, habang ang danyos aabot sa 100,000 pesos. Si alias Arnold ang itinuturong suspek ang naresto ng kapulisan at inamin nito na binuhusan niya ng gasolina ang bahay. Ang suspek ay sinasabing wala sa matinong pag-iisip at nagwawala dahil minimonitor siya ng isang drone. Mula dito sa Aksyon Radio Davao, ito si Jun Soter. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, arestado naman ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang lalaki ng hack ng gas account ng isang food company at umano'y nagnakaw ng aabot sa 14 na milyong pisong halaga ng gasolina. Batay sa ulat ng NBI, pumasok sa Shell Fleet Hub account ng Gardenia Bakeries Philippines ang sospek na kinilalang si Gurdipo Singh Evora Parmar, taga Ilaya Street, Buting, Pasig City. Kabilang sa mga nakumpiska sa sospek ang ilang electronic devices, 3 ID na ginamit ng sa mga transaksyon, illegal na droga, drug paraphernalia, mga falsipikadong dokumento at computer-related fraud. Dahil dito nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 12 at 15 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act at Article 172 of Falsification by Private Individual and Use of Falsified Documents ng Revised Penal Code. Nanindigan naman ang National Bureau of Investigation na hindi sinet up ang pagkakasangkot ni Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego Jr. sa mga insidente ng panghahak sa ilang government websites. Sabi sa DZRH ni NBI Director Jaime Santiago, mismong ang mga sospek ang nagturo kay Samaniego bilang utak sa mga panghahak. Saksi din anya ang media at well-documented ang naturang extrajudicial confession, kaya malabo ang mga umuugong na sinetap lang si Samaniego. Samantala, inihahanda na ng NBI ang sabina para bigyang pagkakataon si Samaniego na magpaliwanag tungkol sa mga akusasyon. Binigay ko in the presence of our media men. Siya nagsabi mismo, so hindi nanggaling sa bunganga namin. Kaya sabi ko nga sa mga reporters, ayan, nakita ninyo, sa harap ninyo, walang nakatutok na baril, hindi siya tinotorture. Siya ang nagkikwento sa inyo kung sino involved. So ano po? Kaya wala pong yung kwento ba, yung kaya sabi na set up, wala po yun. Samantala, isiniwalat din ni Santiago na maliban sa 3 naunang naaresto kaugnay ng hacking, ay may iba pang sangkot na kasalukuyan nilang iniimbestigahan. Magandang umaga, Pilipinas!
19 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, kinakausap pa rin ni Senadora Amy Marcos si DAT o si Pangulong Bongbong Marcos sa 15% bagsak taripa sa bigas at iba pang produkto. Ayon sa Senadora, umaasa siyang babawiin ng Pangulo ang Executive Number 62 na formal na nag-utos sa tariff reduction. Ipinararating pa rin daw niya sa kapatid ang hinaing ng mga tatamaang sektor na hindi nakonsulta ng NEDA. Sabi pa ni Senadora Marcos na iintindihan naman ni Pangulong Marcos ang kanyang agam-agam at ng mga magsasakang dehado sa ibinaba pang tapyas taripa. Kinausap na rin ng Senadora si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na una nang idinipensa na rekomendasyon lang ng ahensya ang tariff reduction. Duda ang mambabatas na babagsak sa 29 pesos ang kada kilo ng bigas sa local market gaya ng target ng NEDA sa inaprubahang Comprehensive Tariff Program for 2024 to 2028. Giit ng Senadora, ilang beses nang binawasan ng pamahalaan ng taripa sa imported rice pero hindi naman ito napakalma ang sirit presyo ng mga pangunahing butil. Alas 4:43, nagpasalamat si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pangako ng isang malaking grupo ng rice traders na makikiisa upang mapababa ng 9 pesos ang kada kilo ng bigas sa susunod na buwan. Ang hakbang ay bilang pakikiisa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hangarin na maging abot kaya ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon sa grupo ng local traders, mabibili ang bigas sa pagitan ng 42 pesos hanggang 49 pesos kada kilo sa pagpapatupad ng mas mababang taripa sa imported na bigas. Sa pagtaya, inaasahang ang presyo ng bigas ay o pagsapit ng Hulyo at Agosto ay nasa 45 to 46 pesos ang kada kilo ng well-milled rice na kalimitang kinokonsumo ng mga ordinaryong Pilipino. Samantala, yun naman pong premium rice na 5% broken ay nasa 47 pesos hanggang 48 pesos ang kada kilo. Ipinabatid ni Rowena Sadicon at Orly Manuntag sa mga kongresista na ang kanilang hakbang ay bilang tugon na rin sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez na sama-samang tugunan ang problema ng mataas na presyo ng bigas. Sinabi nila sa Dicon at Manuntag na nagkasundo ang kanilang mga kasapi na iparamdam sa publiko ang pagbaba ng presyo ng bigas kapag naipatupad na ang mas mababang taripa. Alas 4:44, 16 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Matagumpay na nagtapos ang medical mission na pinangunahan naman ni Senator Bongo sa Digos City, Davao del Sur sa pakikipagtulungan sa Philippine Association of Thoracic and Cardiovascular Surgery Incorporated. Umarangkada ang alok na surgical procedures ng medical mission, partikular sa mga mahihirap na residente na madalas ay hindi kayang makapagbayad sa mga operasyon. Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, nagpahayag ng pasasalamat si Senator Bongo sa mga organizer at healthcare professionals na nanguna at nagtulungan sa pagsasakatuparan ng programa. Pinuri rin niko ang mga doktor sa kanilang hindi natitinag na dedikasyon at pagsusumikap sa pagdiligtas ng mga buhay ng mga mamamayan. Maliban sa serbisyong medikal, namigay din ang malasakit team ni Senator Bongo ng grocery packs, fare assistance, sling bags, shirts, bola ng basketball at volleyball sa nasa 24 na pasyente. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isa namang motorcycle rider na nag-atubiling tumawid sa isang PNP checkpoint sa Lanao del Sur. May natuklasang kontrabando? Balitang hatid ni RH19 June Di Makutak. June. Nauwi sa pagkadiscovery ang nakatagong shabu sa loob ng air cleaner na isang XRM 125 motorcycle matapos na nag-atubiling tumawid ng rider sa isang PNP checkpoint sa bahagi ng Narciso Ramos Highway, Barangay Aper, Igabay, Kapatagan, Lanao del Sur. Dahil dito na-curious umano ang mga pulis at nilapitan ng rider. Nang kinumpronta, nakitaan agad umano ng suspicious behavior ang rider at walang naipakitang anumang papeles sa pagmamaneho nito ng motorsiklo. Napansin din ng mga pulis na
nakabukas ang air cleaner box sa motorsiklo at naaninag umano ng mga pulis na parang may nakabalot na nakatago sa loob nito. Sa katagalan ng konfrontasyon, bigla na lamang umanong umamin ng rider na may dala siyang illegal drugs na nakalagay sa loob ng air cleaner box ng dala niyang motorsiklo. Na-recover ang nasa 35 gramo ng shabu na may estimated market value na 238,000 pesos na i-deliver sana ng drug suspect sa katabing bayan. Sa presensya ng barangay officials at local media, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Rights Doctrine. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June. Good morning, good morning. Mata na ka mo, gising na. Tonyo Lotero na nakatutok po dyan sa Tacloban. Yun din kay Nathaniel Pasion ng Isabela. Chofilo Lawingko ng San Fernando, Pampanga. Yun din binabati natin ng happy birthday si June Ariel Vasquez ng Gumaca, Quezon. At sa mga suki nating OFW na lagi pong nakatutok sa atin, good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras nakakarating ang ating broadcast sa inyo pong lugar. Janet Gambao mula sa Hong Kong. Magandang umaga, Pilipinas! Muntik nang magkasunog sa Dumaguete Airport dahil sa nagliyab na laptop ng isang pasahero. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, sumiklab ang apoy sa departure bay ng airport mula sa isang electrical outlet kung saan nakacharge ang laptop. Simula ang apoy bandang alas 8 ng gabi noong Lunes at agad na apula gamit ang fire extinguisher sa loob lang ng 20 minuto. Paalala ng kaap sa mga pasahero ng eroplano, suriing mabuti ang kanilang mga gadget bago pumunta sa paliparan. Isa namang high-value individual drug personality sa Santa Barbara, Pangasinan, arestado. Higit sa 400,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. Sa detalye balita mo, RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Kulong ang isang high-value individual drug personality matapos masamsam sa bahay nitong 12 plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 63 gramo at may street drug price na 430,440 pesos. Sa ulat ni Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel John Waknag, nagsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant sa bahay ng suspek na isang 45 anyos tricycle driver at residente ng barangay Maninding, Santa Barbara at kasama ng PNP ang ilang barangay official sa lugar nang halugugin ang tahanan ng suspek at dito nasamsam ang mga illegal na droga at isang granada. Agad inaresto ang suspek na ngayon nasa custodial facility ng Santa Barbara Police at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ating pong oras, 11 minuto bago alas 5 ng umaga. Anthony Consuelo ng Mandaluyong City. Good morning po, good morning. At syempre sa mga OFW din natin dyan sa Toronto, sa Canada. Alam nyo, baka medyo na syempre bombarded tayo, ang daming nangyari, ang daming balita araw-araw tungkol dyan sa West Philippine Sea. At maganda na nakikita natin yung ating mga kababayan na sama-samang tumitindig sa kanilang mga pamamaraan. Yung bang mga mag-post ka lang sa social media na sumusuporta ka sa ating tropa na nandyan ay nakakapagpataas na ng kanilang moral. Alam nyo meron noong isang linggo nag-presscon ang si ES Bersamin at para lang hindi tayo medyo magkagulo ng konti. Ayan. At kaugnay yan nung nangyaring pag-atake ng China Coast Guard doon sa mga barko natin dyan sa West Philippine Sea na pinagbubutas, pinagsasaksak pa ng yung rubber boat natin dito sa Pilipinas. At may mga dala pang palakol na parang nananakot, may blinker, may strobe lights, may wangwang na panggulo. Ang sabi nung isang linggo, yun daw po ay misunderstanding at hindi pa ika-classify ng Pilipinas bilang isang armed attack.
Pero ngayon naman po sa press con kahapon ni Defense Secretary Gibo Teodoro, nanindigan na yun pong nangyaring pag-atake ng China sa mga Pilipinong sundalo na nagsasagawa ng resupply mission ay hindi isang misunderstanding. Ginsaka o ang sapa-sapa. Nagtatanong lang naman tayo. Sa may Di ba tayo pinagtatawanan ng China? Ragsoy na ako nadakpan. Hindi ho ito kayo naman. Pinagpang Tatanong lang naman at meron pang nagsabi na kabisita kabarkada. yan naman daw po ay rekomendasyon lang. Yun ho yung pagsasapubliko ng mga RORE mission. Sabi kasi nung isang linggo ay hindi na isa sa publiko yun hong RORE mission. Pero kahapon ang sinabi po ay hindi na isa sa publiko. Pero may paglilinaw naman ho dyan na yun naman daw po ay rekomendasyon lamang. Alinsunod pa rin syempre sa desisyon ng ating Chief Executive na si Pangulong BBM. At ang napagkasunduan nga lang po, yun na. Hindi na natin ipapublish. Para saan pa atin naman talaga ang West Philippine Sea. Pero yun nga lang ho, ano ba talaga? Misunderstanding o hindi misunderstanding ang nangyaring pag-atake ng China? Linagpang kunagbati. Igigit ho na hindi isa sa publiko ang schedule ng rotation at resupply mission. So wala namang binabawi. Ayun ho, ito ho yung alinsunod sa mandato ni Pangulong BBM. Yun ho yung pagsasapubliko ng civilian mission at yung RORE mission dyan ho sa Panatag Shoal o sa Ayungin Shoal. Pero ewan ko ba, ano ba talaga? Misunderstanding ba o hindi misunderstanding? Padala nga kayo ng mensahe ho sa atin. Siyempre, good morning mula dyan sa TV Albay, Michael Galvez. At sa mga nakatutok din ho sa atin, sa ating DZRH News Facebook Live. Mabuhay! Mabuhay po Sir Yuel. Pabati sa mga barangay 100. Gid kami sang higop. Kay Chairwoman Carpio at Kagawad Arce. Anong lugar ito? Good morning din kay Miss Ria Soto. Makasuki na natin sa Magandang Umaga Pilipinas. Gayon din kay Estrella Moreno de Castro. Judy Delgado, good morning. Sampat gid ang timplada mo. At syempre tayo po ay live na napapanood simulcast sa DZRH News Television. Higit 1,000 cable operators sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po sa ating DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Magandang Umaga, Pilipinas! Nagnakaw naman ng cable wire arestado at nakumpiskahan pa ng shabu sa Limay, Bataan. RH37, Danny Kumilang. Danny. Himas rehas ngayon sa loob ng kulungan ng isang 25 anyos na lalaki na nagnakaw umano ng cable wire na pagmamay-ari ito ng isang company sa Barangay Lamaw, Limay, Bataan. Sa ulat ng Limay PNP at base na rin sa pahayag ng caretaker ng cable wire na nakahuli sa suspect ng Aldaba Engineering Company na matatagpuan sa Lamaw, Limay, na isakay na di umano ng suspect ang nakarolyong cable wire sa isang tricycle na kanyang makita ito at patakas na ang suspect. Kinuha umano ito sa loob ng isang container van na nakasarado na binuksan umano nito sa pamamagitan ng paglagari sa lock na nasa may container van na kanyang abutan ay nagpambuno umano sila na pareho silang nagtamo ng mga sugat sa tuhod at braso. Nakatawag naman agad ang caretaker ng Limay Security Unit LSU at tinulungan ito na i-turn over nila sa PNP station ang naarestong magnanakaw. Ayon pa sa caretaker ng company, ilang beses na rin umano silang nananakawan ng cable wire
at ngayon lang umano niya ito na aktuhan. Sinabi naman sa DCRH News ng suspect na naaresto na may kasabuat umano siya sa loob ng company sa pagnanakaw, na ito ang siyang naglalabas ng cable wire at ibinebenta nila ito sa junk shop matapos na mano-mano nila itong balatan ang wire. Naharap ngayon ang nadakip na suspect sa kasong robbery with force upon things at RA 9165 matapos makumpiskan din ito ng ilang pakete ng shabu. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong Pilipinas, alas 5 na ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, panibagong insidente sa Ayungin Shoal, hindi aksidente o misunderstanding. Ayon sa Department of National Defense, resupply mission sa West Philippine Sea, hindi na isa sa publiko ng pamahalaan. Huling drug case ni dating Senadora Laila De Lima, ibinasura ng korte. Ikalawang nationwide simultaneous earthquake drill, kasado na sa Biyernes. Miyembro ng Tinga Drug Syndicate arestado sa Taguig City. At National Bureau of Investigation na aresto ang hacker ng fleet card ng isang kumpanya. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Magkarinigan po tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Live na napapanood nationwide sa DZRH News Television. Gayon din po sa worldwide via DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan sa ating text line 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Siyempre dahil meron tayong Facebook at YouTube Live, pwede rin po kayong magkomento dyan. Samantala, atin na munang alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Ka-Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obet, magandang umaga po. Magandang umaga po kayo, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Wala pa rin tayong inaasahang bagyo at least in the next 3 days dito sa ating bansa sa loob ng Philippine Air Responsibility. Pero yung easterlies, ito yung hangin na mula sa silangan ay inaasahan natin magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Bicol Region, Palawan, Quezon at lalawigan ng Romblon. So asahan pa rin ng mga kababayan natin sa binanggit kong mga lugar na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, dito naman sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi natin bansa, posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Posible din sa madaling araw at maglalabas tayo ng mga thunderstorm advisories kapag meron tayong namamataan na mga localized thunderstorms na maaaring magdala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon din ay wala tayong nakataas sa gale warning kaya ligtas sa pumalawat ang mga sakyang pandagat. Maliliit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At so yan po ang lagay natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga po. Ka-Obet, pahabol na tanong lang po. Yes po, sir. Opo, ngayong darating na Thursday, Friday, Saturday, meron kaming Aliwan Fiesta. Ano ho kaya ang weather forecast natin dito sa Pasay City ng umaga, hapon? Sana maging maganda. Oo. Sa ngayon naman, ang nakikita natin, una medyo mahina yung habagat na magpapatuloy ito sa mga susunod na araw. Pero posible pa rin lalo na
pagdating ng hapon hanggang sa gabi, dahil nga sa panahon tayo ng tag-ulan, nandun yung malaking chance ng mga pag-ulan. Pero yung kagandaan, hindi man ito magtatagal. Pero dahil nga thunderstorm siya, minsan nagiging malakas din yung mga pag-ulan. So yun, una, may na yung habagat, so ibig sabihin hindi magiging sustain yung mga pag-ulan, pero posible pa rin na magkaroon ng mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi, pero hindi siya matagal. Alright, maraming salamat po at magandang umaga, Ka-Obet. Magandang umaga po. Maganda umaga, Pilipinas! Limang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Balik-balita po tayo, bad news sa mga motorista. Magpapatupad na o marangkada na po ang malakihang taas presyo sa sa iba't ibang produkto ng langis ngayong araw. Sa anunsyo ng mga oil company, 1 peso and 75 centavos ang idadagdag sa bawat litro ng diesel, habang 1 peso and 40 centavos sa kada litro ang taas presyo sa gasolina. Magpapatupad din ng 1 peso and 5 centavos ang dagdag sa bawat litro ng kerosene. Epektibo ang big time oil price hike alas 6 ng umaga mamaya, habang meron hong nagtaas na kaninang alas 12:01 at may magtataas pa po mamayang alas 4 ng hapon. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Naniniwala naman si House Speaker Martin Romualdez na dapat igalang ang personal na desisyon ni Vice President Sara Duterte na umalis sa gabinete. Kaugnay ito sa kamakailang pagbibitiw ng Vice Presidente bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Habang patuloy na hangad naman ng House Speaker ang ikatatagumpay ni VP Sara sa lahat ng kanyang mga gawain, lalo na ang pagbibigay serbisyo sa sambayanang Pilipino. Hinikayat naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng mga magtutungo sa Pasig River na panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng lugar. Ito ang panawagan ng Pangulo sa kamakailang inaugurasyon ng Pasig River Urban Development Showcase Area Phase 1C. Anya sa pagtutulungan at pagkakaisa, magiging world-class river ang Ilog Pasig at pwede itong maging katulad ng Seine River sa Paris, France, Thames sa London at Chao Phraya sa Bangkok. Coupled with this is an appreciation and a reminder to sustain the cleanliness, the beauty, the security of the Esplanade, to ensure that this whole project will be finished within the target time frame that we have put. So let us keep up the pace and the hard work and ensure that the Pasig River becomes a place of rest, recreation, and pride for our people and our country. Samantala, ikinalat naman ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ngayong Hunyo at pinangunahan ang pamimigay ng financial assistance sa mga kwalipikadong miyembro ng LGBTQIA+ community sa Mandaluyong City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sinamahan ni Speaker Romualdez ang leader ng Kamara de Representantes na mayroong mahigit 300 kinatawan. Ang unang ginang sa pamimigay ng 5,000 pesos sa 5,000 miyembro ng Pride Community sa ilalim ng AKAP at ng DSWD na pinamumunuan ni Secretary Rex Gatchalian. Ayon kay Speaker Romualdez, ang AKAP ay pagtupad sa pangako ng gobyerno na tutulungan ang mga nangangailangang Pilipino at walang maiiwan. Sabi pa ni Speaker Romualdez, para ito sa ating mga kababayan na nahihirapan sa hamon ng araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi permanente ang paghihirap at darating din ang panahon na makaluluwag at ahon sa buhay. 5:08 ng umaga, nanawagan si Senadora Amy Marcos sa Department of Health na makipagtulungan sa ikinakasanyang investigasyon kaugnay ng umano'y anti-vaccine propaganda ng US military laban sa Sinovac ng China. Plano ng Senadora na imbitahan sa pagdinig ng pinamumunuan niyang Committee on Foreign Relations ang mga dating health at security official. Umaasa si Senator Marcos na makakakuha ang Senado ng mga testigo lalo't napakahirap anya maghanap ng ebidensya.
Binanggit ng mamabatas na kabilang ang Pilipinas sa may pinakamababang inoculation rates sa Southeast Asia noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. 2.1 milyon lang anya sa 114 na milyong Pilipino ang fully vaccinated, malayo sa 70 milyong target noon ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Senadora Marcos na nagresulta rin ang pahirapang pagbabakuna sa malalang death rate sa rehiyon. Matapos anyang igulong ang Sinovac vaccination, nagsulputan na ang sangkaterbang post sa social media na nagbibigay ng duda sa bisa at kaligtasan ng Chinese vaccines. Ang ating pong oras, alas 5 Gs ng umaga. Pasok muna natin ang report ni Raymond Adpaas. Mga ari-arian ni Mayor Alice Guo dapat nang i-freeze. RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Pinakikilos ni Senate Pro Tempore Jinggo Estrada ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang i-freeze na ang maari-arian ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ng mga seryosong aligasyon at ebidensya ay dapat kumilos na ng mabilis ang AMLAC upang maprotektahan ang mga pondo ng gobyerno at matiyak na may accountability at transparency. Ito'y upang mapigilan na mawala ang mga ari-arian na nagmula sa illegal na gawain na dapat maimbestigahan. Giit ni Estrada, bahagi ito ng pag-iimbestiga sa mga patong-patong na illegal na aktibidad na may kaugnayan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Si Mayor Go ay niugnay sa operasyon ng POGO Hub sa Bamban-Tarlac. Samantalang kahapon ay nagsagawa naman ng ocular inspection si Senador Sherwin Gatchalian kasamang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Lucky South 99 POGO Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Gatchalian, walang pinag-iba ang setup ng Porac POGO Hub sa naunang ni-raid na POGO Hub sa Bamban-Tarlac. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes at kasama na natin sa linya ang tagapagsalita ng AirAsia. Kasama na po natin si Sir Steve Dailisan. Sir Steve, good morning. Good morning po Kuya Yuel at sa lahat po ng makikinig at nanonood sa atin sa DZRH. Magandang umaga po. Yes sir, it's good to see you again and hear you again after many years. Opo. At balita ko maa-award ang AirAsia. Gagawaran dyan po sa London bilang world's best low-cost airline. Mabuti na nga po at kayo po ang magpaliwanag sa amin. Ano po ito? At for 15 consecutive year. So actually, tinanggap na po London time, madaling araw sa atin kanina. Yung karangalan po na binigay ulit ng Skytrax. Ito po yung parang Oscars ng ng aviation industry. Kumikilala po doon sa husay, excellent service at saka sa ito po kasi butuhan siya Kuya Yuel ng mga pasahero all over the world, no? So parang nasa 21.42 million yung eligible entries na pinali simula September 2023 hanggang 2024 yung period na to. And sobrang nagpapasalamat ang AirAsia dahil for the 15th consecutive year ay itinanghal po kami na world's best low-cost airline. So ito pong karangalan na to. Nandun sa London yung yung ating CEO ng AirAsia Group na si Tony Fernandez at siya mismo yung tumanggap ng pagkilala kasama yung iba nating mga all-stars o yung mga empleyado natin. Opo. Paano po nano-nominate ang isang airline company tulad po ng AirAsia sa mga ganito pong paggawad ng award? Actually po, nasa 325 yung airlines na kabilang po dito. Kumbaga, may survey po na ibinibigay yung Skytrax doon sa mga pasahero at pinasasagutan po sa kanila kung may mga
certain na questions po na tinatanong sa kanila kaugnay po doon sa service, ano po yung tingin nila na saang banda excellent yung isang airline na ito. So saka may period po na coverage ito yung pagkilala na ito. So kami po ay nagpapasalamat po talaga kasi ito po ay galing po talaga mismo rin sa mga pasahero na experience po ng kanilang yung kanilang overall experience sa AirAsia. At saka syempre po, malaki rin po yung bahagi nito na pagkilala dun sa mga empleyado na nagsisikap na kahit umuulan. Kasi alam mo, Kuya Jewel, nakaupo tayo sa aeroplano, pero yung mga ramp agents natin, nabibilad sa araw, na umuulanan sila. Ito yung mga tao na talagang who work hard para po makarating tayo sa destination natin at yung mga importanteng bagahe natin. At saka sino pa nga ba magsasabi ng best experience sa airline kundi yung mga pasahero mismo na sumasakay? Opo, kaya nga sabi namin parang itong pagkilala po na ito is both humbling and a win for AirAsia at para po sa lahat sa ASEAN. Kasi po, ang AirAsia naman, it operates across ASEAN sa Malaysia, Cambodia, sa Indonesia, Thailand, at saka dito po sa atin, sa Pilipinas. Ayun. Kaya ang ating pagbati sa AirAsia at balita ko, lalo pa sa susunod na, ngayong Hulyo ba to o next month, lalo pang bababa yung pasahero dahil naman dun sa fuel surcharge. Opo, kasi currently, Kuya Yuel, kumbaga naglabas na ng anunsyo ang Civil Aeronautics Board na from level 6 ay magiging level 5 na lang yung fuel surcharge cost. So, ang ibig pakahulugan nito, dun sa ticket natin, meron kasing portion doon na tinatawag na fuel surcharge cost, mas bababa yung tawag nito, yung rate na babayaran ng ating mga kababayan depende dun sa layo ng kanilang sa layo in kilometers ng kanilang destination. Plus, meron din kami syempre pang celebration na promo para sa mga kababayan natin. Just last week, meron tayong piso fare sa lahat ng destination ng AirAsia. Meron pa kaming i-anunsyo hopefully by next week in celebration of our 15th consecutive week. Wow, yan ba ang pabalato ng AirAsia para sa ating mga kababayan? Opo. Ayun, talaga naman. Talaga, Kuya Jewel, kasi gusto natin i-share din sa mga kababayan natin. We give it back to them. And of course, hopefully, meron din tayong tawag nito, kumbaga, ma-share natin sa kanila yung panalo na ito. Especially sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na laging ang hanap ay promo fare. Yan naman po ng AirAsia. Pagbukas pa lang, yan ang unang hinahanap natin. Pag magbubook ng flight, may piso fare ba? Saka gusto natin malaman nila at maipaunawa sa kanila ano ba yung kahalagahan nitong Skytrax? Bakit ba laging kailangan yung ano ba yung kahalagahan nito sa atin at saka bakit yung airline kagaya ng AirAsia ay nag-a-aspire lagi na manalo dito? Kasi yung mga nananalo dito kuya, mga halimbawa, Qatar Airways, Singapore. Mga malalaking airlines din. Mga malalaking airline din So, bakit ba? Ano bang pakahulugan nito para sa mga pasahero? Lalo na, bakit nag-a-aspire lagi ang AirAsia na manalo? Hindi lang para manalo, kundi para ipakita rin na yung servisyo na deserve din ng mga guests natin. Totoo. Ng mga pasahero. At kaisa nyo po kami dyan, lalo na sa, syempre, best experience ng ating mga pasahero. Susunod ko pa lang sanang itatanong, yung sa mga piso fare, pero naihatid na sa atin ni Sir Steve ang magandang balita at yan ang aabangan natin sa susunod na linggo. Meron tayong piso fare na last week, meron pa po kami na yun talaga naman. Special treat para sa mga kababayan natin. Alright. Na may access po, kasi ang AirAsia Group naman po we fly to over 130 destinations, ASEAN and beyond. So, hopefully po, makalipad po tayo. Opo. Ano po bang domestic flights or international flights? Meron na rin po ang AirAsia, ano po? Opo. Tayo po kasi ay lumilipad sa mga international destinations such as Hong Kong, sa Taipei, sa Kaohsiung, sa Korea, Osaka, sa Narita, Bangkok, of course sa Kuala Lumpur, sa Kota Kinabalu, and hopefully soon meron ba tayong mga mabuksan na mga destinations sa North Asia. Ayun.
At muli sa Sir Steve, maraming salamat at lalo na po sa paghahatid sa magandang balita na magbubukas ulit ng promo para sa ating mga kababayan. Pabalato at congratulations po sa paggawad sa inyo ng Skytrax sa London bilang world's best low-cost airline sa loob ng 15 consecutive year. Maraming salamat po sa pagbate, and of course, kami po nagpapasalamat din po talaga sa aming mga media partners at saka sa amin pong mga pasahero, and I hope to fly with you soon, Kuya Yuen. Yes, sir. Hoping. Po dyan si Ate Malu and the rest. Maraming salamat po, Sir Steve, at magandang umaga. Magandang umaga po. Si Sir Steve Dailisan ang tagapagsalita ng Air Asia. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 20 minuto makalipas ang 5:00. Good morning. Dapat po sigurong simulan na ang pagpapalakas sa Air Force at Marines, lalo na yung pagdami sa ating sea assets o sa ating mga barko mula kay Jerry De Dios. Tama ho kayo dyan. Nakatutok naman sa atin si Joel Matienzo, ganun din kay Jeannie Tantenko. Ingat daw po at madulas ang kalsada. Meron bang may maulan-ulan ba ang panahon ngayong Martes? At binabati din natin si Robert Enriquez. Siya pala yung nagbo-birthday ho na binabanggit ho natin. Nagbo-birthday din si Robert Enriquez. Ayan. Ang ating pong oras 5:28. Showbiz muna tayo. Acting skills ni Raisa Senon. May humari daw po umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizens. Balitang atid ng ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagsakripisyo itong si Raisa Senon para sa kanyang pelikulang Lilim na kung saan ay nagpakalbo ito. Pero ayon sa direktor, hindi naman daw kailangan magpakalbo ang naturang actress, pero mas minabuti ni Raisa na magpakalbo na para higit na mabigyan niya ng justification ang kanyang role sa pelikulang Lilim. Pero sabi ng mga tao, obserbasyon ng marami, hindi sana ang pagpapakalbo nag-focus itong si Raisa Senon kung hindi sa kanyang acting. Kulang pa rin daw kasi ang kakayahan ng naturang actress pagdating sa pag-arte. Ewan ko! Yan ang ating DZRH Showbiz Atis News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley, sa iba pa nating mga balita. Tinugunan na ng BDO Unibank Incorporated ang viral post sa social media ng isang lalaking umano'y nawalan ng 345,000 sa kanyang BDO account. Sa isang viral post, inihayag ng netizen na si Glenn Cañete ang kanyang pagkakabalisa matapos mawalan ng 100,000 pera na para sana sa pagpapaaral sa kanyang anak. Pero matapos suriin at beripikahin ng BDO ang nangyari, napag-alaman na valid naman ang lahat ng naging transaksyon ni Cañete. Ayon sa BDO, nakausap na nila si Cañete at nagsabi naman daw ito na re-resolbahin na lamang nila sa kanilang pamilya ang nangyari. Bunsod nito, pinaalalahanan ng BDO ang kanilang mga kliyente na panatilihing pribado ang anumang impormasyon ng kanilang account. 5:30 ng umaga, hindi pinaligtas ng mga hackers ang sikat na fast food chain sa ilalim ng Jollibee Corporation matapos itong mabiktima rin ng cyber attack. Ayon sa National Privacy Commission, nangyari ang data breach sa naturang food giant na Jollibee Group noong June 22 kung saan apektado ang nasa 11 milyong customers. Ito'y kinabibilangan ng mga customer na nasa ilalim ng Jollibee Foods Corporation Group na Mang Inasal, Red Ribbon, Chowking, Greenwich, Burger King, Yoshinoya at Panda Express. Ayon sa NPC o National Privacy Commission, humingi ng karagdagan 20 araw ang Jollibee Foods o JFC para makumpleto ang kanilang internal investigation sa data breach. Una rito, nag-report din ng data breach sa NPC ang car maker na Toyota at ang real estate company na Robinsons Land.
Labas muna tayo ng ating himpilan. Yun daw pong paggastos ng lokal na pamahalaan ng Navotas City mula pa noong taong 2016 ay hindi inalmahan. Approve sa COA. Anong detalye nan? RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Morning, Yunel. Uling ako na hindi binagong opinion. Wala naman siya na naharapit o para sa ikasiyap na pagkakasunod na taon. Ang nabutas. Sa report ng COA, binigyan din ang hindi umano natikilag ng pangako ng lungsod sa transparency at pananagutan sa pananalapi. Kahapon ay natanggap ni Mayor John Licharco ang ulat COA mula kay Principal Arnos, ang OIC at Supervising Auditor ng Nabutas. Ang Nabutas umano ay nakakuha ang modified opinion mula pa noong 2016, ang tanging lokal na pamahalaan sa Metro Manila na may ganoong record. Pinagong opinion o hindi pinagong opinion mula sa COA sa loob ng siyam na pagkakasunod na taon ay isa umanong patunay na dedikasyon at integridad sa buong Nabutas government. Ay kay Mayor John Licharco, ito ay sumasalamin umano sa pangako, pananagutan, pananalapi at transparency sa paglilingkod sa mga pamayan ng Nabutas. Binigyan din ito ng alkalde na ang kahalagaan umano ng pagkilala nito sa pagbuo at ang tiwala ng publiko at ang tiyak ng mga kasanayan ay mabuting pamamahala sa lahat ng antas ng pangasiwan ng lungsod. Samantala nagpahayag naman ng pasasalamat sa COA sa mga opisyal at empleyado ng pamahalang lungsod sa kanilang pagsusumikap at tunay na pagmangalaga sa mga taga-Nabuteño. Pinaabot din ang taos po sa banong pasalamat sa kanilang taga-Nabuteño, sa kanilang tuloy-tuloy na suporta at pagtitiwala sa kanilang administrasyon. Wala pa rin sa kanan sa Pilipinas, di sa rin sa Jose RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Sa iba pa nating mga balita, pinasalamatan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sina PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. at Health Secretary Teodoro Herbosa sa pag-aproba sa pagtaas ng financial assistance sa mga dialysis patient. Ayon sa leader ng Kamara de Representantes, malaking tulong ang pagtaas ng benepisyong ibinibigay ng PhilHealth sa mahigit 1 milyong Pilipino na nagpapadialysis. Mula sa 2,600 piso ay itinaas ito sa 4,000 pesos. Yan na po ang sasagutin ng PhilHealth sa dialysis. Ang pagtaas na ito ayon kay Speaker Romualdez ay malaking tulong sa mga pasyente at kanilang pamilya. Ang pagtataas ay suportado umano sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at layunin ng Universal Healthcare Law na matugunan o matulungan ang mga mahihirap na pamilya na makapagpagamot ng libre. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pilipinas. Ako mag-iingat ho at dyan sa Pasay City, dito sa Pasay, meron hong isa sugatan matapos tumagilid ang isang SUV at makabanggaan ang isang taxi. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH27 Noche Kakas. Noche. Joel. Yes, go ahead Noche. Yan, Joel, dinala na sa Pasay City General Hospital yung taxi driver matapos magtamo ng sugat sa katawan nang ito'y makabanggaan yung isang SUV na tumagilid pa dito sa may Buendia kanto ng Burgos Street sa lungsod ng Pasay. At katabi natin ngayon ang traffic supervisor ng Traffic Parking and Management Office, si June Payomo. Sir, live tayo sa DCRH Worldwide. Ano yung sitwasyon ng taxi driver na? Yung pagkakaalam kasi sa taxi, nung pagdating namin doon, nandun na yung Pasay Rescue at binigyan ng kagad siya ng first aid. Agad naman namin kasi yung nakita ko yung driver ng SUV. Wala naman tama, tapos yung katawan yung babae. So, inabot lang namin, nasista lang namin kagad yung SUV na may ilagay sa mga ng peso para may pataw. So, sa kasalukuyan, nandun pa rin yung natin, mga crew ng tow truck, saka yung isang pamiyembro namin para masisipan. Paano nangyari?
Ayon sa mga nakakita, bigla po mag-U-turn ng taxi. Tumabilis naman itong dating ng SUV going to Makati. Kaya nasalpok niya yung tagiliran ng taxi. At yung taxi, bali nakalagtag na rin yung SUV sa papuntang halos kita ng U-turn step kaya tugot magdilit. Okay, so maluwag naman yung traffic na yan? Maluwag naman po sa ngayon at naasikaso na po na mga kawani natin ng traffic ng Pasay ng night shift. Maraming salamat ang traffic supervisor ng Pasay Traffic na si Kuya Jun Payong. Noche, yung mga sasakyan, yung mga sasakyan nahatak na. Naitabi na, Joel, on-site pa yung taxi at yung SUV, dadalhin na rin na dito sa impounding area. Naitabi na rin naman, ibalik na rin sa kanina, tumagilid yung SUV habang nakabalagbag yung taxi sa may Center Island. Dahil doon sa bigla daw nag-U-turn yung taxi, tapos mabilis naman itong SUV na sakay pinamaneho ng isang Chinese national at yung kanyang kasamang babae sa loob, pero ligtas naman yung nasakay ng SUV habang yung taxi driver ay ginagamot ngayon sa Pasay City General Hospital. Mula sa kanalan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Natika Castro, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Noche Kaka. Samantala, yun daw pong nadiskubreng mga Chinese military uniforms sa ni-raid na Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, souvenirs lang. Souvenirs lang. Sino nagsabi niyan? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, lumalabas na souvenirs lang ng mga Chinese national ang mga nadiskubreng People's Liberation Army uniform sa loob ng illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yan ang nakikita ng mismo hepe ng Criminal Investigation and Detection Group na si Police Major General Leo Francisco kasunod ng pagkakadiskubre ng 4 na set ng Chinese military uniforms sa establishmentong pag-aari ng Lucky South 99. Siniwas ito sa nauna ng pahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na authentic ang mga uniforme, bagay na kinilala naman ng Armed Forces of the Philippines. Pero sa isang pulong balitaan sa Campo Crame, nilinaw ni Francisco na hindi sinasantabi ng kapulisan ang posibilidad na may iba pa itong o ibang rason kung bakit nasa loob ng scam form ang naturang military uniforms. Bukod sa mga kasuotang ito ng Chinese PLA, tumambad din sa otoridad ang Outstanding Service Medal sa isang sarhento, 2 military pin at pares ng bota. Halos 200 katao mga dayuhan itong nasagip mula sa nasabing illegal Pogo Hub. Pero naniniwala ang PAOK na kasama na rito ang ilang manager at person of interest sa loob. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52, Edniel Parosa. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi ni Texter 5296, good morning sir. In my opinion, sana kausapin ng ating mahal na Pangulo ang Pangulo ng China in a nice way. Na ang ginagawa ng ating Navy ay humanitarian na siya lang ang makakasolve ng problema na ito. Ilang beses na nga hong nakausap din ng, on our part ang China, pero patuloy nga hong sa pangingisda pa rin, may kasunduan na pero nangaharas pa rin. Sabi naman ni Texter 2169, magandang umaga Sir Yuel, sinadya talaga ng China kasi naangkin nila ang karagatan ng ating napasok sa ating exclusive economic zone. Dapat tumigil na ang China. Ayun, sabi naman ni Texter 6102, di ko malaman kung ang Coast Guard natin ay duwag o pro-China. Ay hindi naman ho ganon dahil ang atin naman pong PCG unang-una civilian vessel at may sinusunod din ho yan base ho sa direktiba nila dahil ayaw nga natin makaprovoke ng gera dyan ho sa atin sa West Philippine Sea. Babalikan po natin ang ilan pa mga balita at reports ating pong oras. 12 minuto bago alas 6 ng umaga. Isang tricycle driver ang binaril sa Taytay Rizal. Naku naman, kamusta ang kalagayan niya? RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Sa kalukuyan, tinitignan ng mga Taytay police itong sitwasyon ng tricycle driver na hanggang ngayon nakahandusay pa rin dito sa kanyang tricycle. Dito yan sa may kabaan ng C6, dito sa may C6 Barangay Santa Ana, Taytay, at sa may bandang Lupang Arenda. Ang sinasabi,
isang nakamotor na nakakulay pula na matangkad na lalaki yung namarel at 3 putok yung narinig ng mga residente na siyang kinagulat nila dahil yung nagtatricycle ay nandito sa kabilang side ng kalsada sa pabound ng Pataytay, pero yung area kung saan siya binarel doon sa may side ng Papasig. So ang insidente nagiging kahina ng pagbabagal ng traffic dito sa lugar. Sir, pakikwento nyo ano yung narinig ko kanina? Ay, bigla na lang may pumutok eh. Nagkakapekulo sa gilid, nakita ko yung tricycle na yan, nakaparada rin sa may kambingan. Tapos yung palis niya, yung bigla siya pinutukan. Makaalis lang? Oo, kaalis lang. Pero yun ang makakapagkwento sa'yo ng kasi katabi niya yung pumutok. Yung kambingan, nasa yung kambingan? Yung may salamin. Nakaparada siya dyan. Oo, dyan siya nakaparada. Yan, sinasaway na yung mga residente na huwag nang lumapit dito sa may crime scene habang hinihintay nga yung mga investigator, mga armadong pulis rin ng Taytay Police yung nasa area ngayon. 3 slug ng hindi pa malamang kalibre ng baril yung na-recover doon sa may area. Minarkahan ng police para hindi na madaanan ng mga sasakyan itong mga slugs na ito. Sa kasalukuyan, dumilika na ng traffic sa may Pasig bound na area itong insidente. Ito, nasa harapan ko yung mga slugs. 1, 2, 3. 3 slugs. Yun yung bumarel. So 4 na slug. 4 na slug yung nakita dito sa crime scene. Doon sa kinahihintuan pa ng sasakyan ng mobile natin kanina. Nandun yung mga slug. So may magbabalik tayo. Hindi pa makuha yung identity nitong tricycle driver. Habang ngayon yung mga tao nasa kalsada na rin. Na nagiging sanhin na ng traffic dito sa may C6. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, 33 sa pagbabalita, 33 sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Makikibalita muli kami at antabayan na natin ang follow-up reports ni RH6 Sherwin Alfaro. Flash Report! Flash Report! Samantala, papusukin muna natin ang report ni Val Gonzales sa Quezon City Traffic Management. May abiso po ulit sa mga motorista sa motorcade ng DDB sa ilang lugar na posibleng magdulot ng traffic. RH5 Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Yuel. Bukas pa naman itong event na ito pero ngayon pa lamang ay nag-abiso na ang Quezon City Government sa traffic na maring idulot sa ilang mga major roads sa lungsod dahil sa event ng Dangerous Drugs Board o DDB. Ito'y dahil sa 5:30 pa lamang ng madaling araw bukas ng umaga ay magsasagawa na ng motorcade ang DDB bilang pagdiriwang ngayong taon para sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kabilang sa mga lugar na inaasahang magpapagal ang daloy ng trapiko ay ang mga sumusunod na kalsada sa bahagi ng Nia Road, harapan ng DDB PIDEA Headquarters, ang Internal Road, Miriam Defensor Santiago Road, yung patungo ng Quezon Avenue, at ang bahagi ng Quezon Avenue, doon dadaan, bago pumunta ron ay dyan sa bahagi ng Elliptical Road, Commonwealth Avenue, o Quezon Avenue pala yung una kanina, bago pumasok ng Elliptical Road, Commonwealth Avenue, Tandang Sora, Mactani Street at maging doon sa bahagi ng Philippine Public Safety College sa Ayala Heights, Barangay Old Palara. Pagtatalaga naman ang Traffic and Transport Management Department at DPOS o Department of Public Order and Safety ng sapat na pilam ng mga traffic enforcers para may saayos ang daloy ng trapiko sa nasabing mga lugar. Ang pagkilos na ito ng DDP ay bilang bahagi ng pag-angat sa kaalaman ng publiko hinggil sa negatibong epekto sa kalusugan sa paggamit ng iligal na droga. Para sa kaunawaan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! RH
Number 1. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Kaya bago ho kayo pumunta, mag-practice na muna mag-dart-dart. Pwede ho kayong bumiyahe ng libre patungo pong Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, sa Taiwan. Basta kung saan tatama ho yung dart nyo. Kaya pang ginagawa ho ninyo, makipag-ugnayan na kaagad sa 0996-501-555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered every Saturday 12 noon. Yes! At ito na nga, handa ka na ba sa pagbubukas ng tinaguriang Festival of Champions, ang Aliwan Fiesta? Don't miss the opening of Aliwan Fiesta 2024 this coming June 27. 2 araw na lang po yan sa harap ng Aliw Theater. Dito mismo sa harap ng DZRH. Abangan ng iba't ibang festival musicians na maghaharap-harap sa tugtog ng Aliwan Competition na gaganapin sa harap ng Aliw Theater simula alas 5 ng hapon. Makijam at makisayaw sa Oxbeat, Yes My Love, Rizzy Avila, Arthur Miguel at Bandang Dilaw sa now trending The Pasacalye concert ng alas 7 ng gabi. Ito pong binabanggit ko ay unang araw pa lang, kaya kita-kits sa day 1 ng Aliwan Fiesta 2024. Yan na po ang mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakasama ngayon pong Tuesday morning. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama, sumubaybay sa DZRH News, DZRH News Television, Facebook and YouTube, din sa 666 kHz. Muli po ito si Yuval Reyes. Susunod na ang 2x2, Katunying at Ka Jerry.